Testament sa inyong mga Biblia. May Old Testament po ba? Kung meron po Old Testament, makakarating po kayo ng langit. Second Samuel. Second Samuel 6, yan. Nakita niyo po. Meron kaming pinapanood ni Kato na series sa Prime na ang title ay House of David. Tungkol po ito sa kwento ni Haring David. Sa Bible, yan. Kilala natin na David. Walter Kenji. Ano rin po maganda. Pero bukod doon ay fascinated ako sa buong kwento ng buhay ni David. Itong mga nakaraang buwan siguro. Ay lagi akong bumabalik sa Chronicles, sa 1st and 2nd Samuels. Tapos ang devotion ko recently ay Psalms. Actually, ang dala kong Bible lagi ay yung Psalms of Proverbs na pinag-worship. Ang maliit lang na kulay green and blue. Tapos doon ako nagsusulat ko na notes. Napakalalim nung nangyari doon sa buhay ni David. Gusto ko kung sa ngayon ko ba kahit pa paano madala tayo doon sa kwento. Madala tayo doon sa buhay. Isa sa pinaka-prominente na karakter sa Biblia na imposibleng hindi natin kilala. Kahit hindi siya kilala siya. So, ang prayer natin ngayong umaga is hindi lang po basta mapuno tayo ng kaalaman. Hindi lang basta magkaroon tayo ng maraming information sa mga isip natin. Kasi kahit saan makukuha natin yan, meron tayong internet yan. Hindi lang yun, pero more important is magkaroon tayo ng encounter sa Panginoon ngayong umaga ito. Amen po ba? Ulitin ko po yun. Ang prayer natin ngayon, magkaroon po tayo ng encounter sa Panginoon. Hopefully, yung encounter na yun would bring about whatever it is that we're praying for. Hindi ko po alam kung ano pinag-pray ko sa katabi nyo ngayon sa kapartner niyo. Pero sabi ng James, yun, napakasimple lang ng instruction ng Bible. Si James sabi na, kung struggle ka, mag-pray ka. Kung masaya ka, kumanta ka. Ganun kasimple. Parang sa buhay, kung dalawa lang naman lagi either we're struggling or we're blessed, we are happy. So ganun po, hindi ko alam kung ano pong sitwasyon ninyo ngayon. Kung kayo po ay nandun sa struggling part, pray. Kung kayo po ay happy ngayon, sing. Basic, gano'n lang mismo yung tinuturo ng James mismo. However, sometimes we forgo yung lahat ng mga natutunan natin sa Biblia because of our familiarity with everything that we do. Not just everything that we read, but everything that we do. The routines, the religious practices that we do, sometimes medyo it hinders us on an encounter with. We have been genuine encounter with her. And my prayer for this morning is magkaroon tayo ng fresh na encounter, fresh start na sa Panginoon. Amen po ba? Amen. 2 Samuel chapter 6. Bago po tayo magbasa ay magpasalamat sa Panginoon sa pagkakita ng Panginoon. Last Sunday po ay
na benta kami ng turon at saka ice candy. Salamat po sa mga bumili ng turon at saka ng ice candy kasi dahil po bumili kayo, nakapunta po kami ni Katanang Cebu. Yung pagpunta po namin ng Cebu ni Katay habang ng pananampalataya sa season na meron kami. Napakabuti talaga ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, bawal kami maghiwalay dalawa doon. Lahat ng lakad namin dapat magkasama kami kasi bawal kami mawala kasi sakta-sakta lang lahat ng pera namin at ang gastos namin. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, sometimes when you pray for money, the Lord gives you hindi pera pero papakita sa inyo ng Lord na minsan yung pinipipray mo hindi talaga yun ang kailangan mo kasi meron mas maganda pang ibibigay si Lord sa'yo. Experience mo na kaya ganun. Yung bang iba yung pinipipray mo si Ben binigay ng Lord, just na-realize mo mas maganda pa rin bibigay ng Lord kasi dun sa pinipipray mo. Amen? Ayun, alam niyo po, 5 taon na po kami, 5 beses na po kami nagpupunta ng Cebu. Itong punta namin na Cebu, kung kailan pinakamaliit yung pera namin nadala. Saka naman kami nakakain sa sobrang mamahal na kainan. Sobrang talaga yung favor na Panginoon, hindi ko po masukat. Hindi ko po maipaliwanag. Nakaiba ang ekonomiya ng Diyos na napakabuti po ng Panginoon. At naniniwala po ako na yan po ay hindi dahil sa deserve ko yun, o deserve ko ni Captain, o deserve namin yung asawa yun, o deserve ng kung sino man. Yan po ay dahil ang gusto niya. Ang grace ng Panginoon is, walang ibang requirement kundi will niya. Kung will niya. Salamat po sa Panginoon doon, all glory and praise and credit ay sa Panginoon na purihin ng Panginoon doon sa buhay niya. Ay, nakakabuti talaga ng Panginoon. 2 Samuel chapter 6. Tagalog po yung version na hawak ninyo. Kung Tagalog po, sa Tagalog po tayo magpapasa. Para po tayo pag-ibig. Mas mabilis sa bayan po na. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kaaway ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. 30,000 men. Pinaunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baal-e-Huda upang kunin ang kabanatipan na kumakatawan sa kalwalhatian niya, ang Diyos na makapangyarihan sa langit, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa buron. Doon sa buron at isinatay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng 2 anak na ito na sina Uza at sino po? Ahiyo. Kasunod ko may pinabasa ko. Buksan yung bibig nyo pag kailangan na. Baka mapanis ng lawak nyo. Si Ahiyo ay nauna ng paglakad sa Kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saloy ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompiyang. Hindi ko tanda yung mga English na, pero siguro naman yung media ko kung ano po yung ngayon. Yung pompiyang, ano po, ito? Symbols. Ano dyan ka? Yeah, castanets. Yung lira, layo yun. Yung kudyapi, yung castanets. Yung tamburin, siguro may tamburin yun, ano? Hindi pala. Yung castanets pala, yung castanets, yung castanet. Ano yung kudyapi? Harp! Yung pala, harp. Okay, para po medyo may pagdi tayong context, mga kapatid. Yung kabanatipan, narinig nyo po ba yung kabanatipan? Ano po yun? Ano po yun? Ano po yung kabanatipan? Nagkaroon po yung
save kayo ng doon. Doon na yung isa pang nakalagay doon. Kung meron na yung isa pang nakalagay doon. Sa kaban din. Nanay niya ang isa pang nakalagay sa kaban din. Ate ka, Judan, ano to kami na? Nanay yung nakalagay doon. Nadirin lang. Diyan siya, ano yung isa pang nakalagay? Ang sabi ni Joey, nandun daw yung 10 Commandments. Yung ano po yung dalawang tabletas. Pangalawa ay yung tungkol ni Aaron. Yung pagpinato ay nagiging ahas. Very good. Salamat po sa inyong karunungan sa Biblia. Kailangan natin yan. Pangatlo ay yung may rin garapon. Ano lang ang garapon? Mana. Mana, the word N. Yung mana, yung sila nasa wilderness. Di ba tuwing umaga, bumabagsak yun, tapos pupulutin nila yung mana. Yun yung napapalis pagdating ng gabi. Ganun yan yung mana. So meron isang garapon na di ko alam kung preserved mana yun, o gold na mana, basta mana yun. Yung isang garapon na pinaglagyan ng mana, parang remembrance ng provision ng Panginoon sa kanila dun sa wilderness. Yun ang laman ng Ark of the Covenant o ng Kabanatipan. Alam niyo po ang itsura, wala po akong PowerPoint para mahirapan tayo mag-imagine. Ang itsura po ng Kabanatipan ay square na may nakataklog na angels sa dalawang side. Yun po yung Ark of the Covenant. I-search na lang po sa Google kung gawin ninyo. Pero kung hindi nyo po kabisado ang Ark of the Covenant, mga kapatid, kabisatuin nyo po yan. Importante po na alam natin yan. Lalo na po tayo po ay Christian, tayo po ay linggo-linggo nagsisimba. Yung mga simpleng ganyan bagay, dapat po alam natin. Kasi hindi pag wala po kinalaman yan sa salvation natin, hindi mo tayo pupunta yung pero kung hindi natin yan alam. Problema lang, kung hindi natin yan alam, baka wala tayong madala sa langit. Dahil simpleng Ark of the Covenant, hindi natin kabisado. Ano po? Hindi po yung sinasabi ng may pangungutya, mga kapatid. Sinasabi po yung may pagpapaalala bilang pastor ninyo. Tanda ko na ano. So gusto ko ipagpapalala sa inyo lahat mga kapatid na yung Ark of the Covenant ay hindi basta-basta lamang na kaban o hindi basta-basta lamang na box o hindi basta-basta lamang na carrier o kung ano naman. Ano ba? Yung ano yan? Mega box. Kita niyo ba yan? Yung gray na yan. Parang ganyan yun. Pero syempre hindi ganyan. Pero sabihin ganyan box yun. Tapos merong may tangkay. Tapos meron ng mga dalawang angel na nakabalot na yun. Tapos gold yun. Tapos bronze. Yun yung materialis na ginamit sa kanya. Live ba yan sa Facebook? Hindi. Naka-record lang sa YouTube. Ano ka kung kaya ako mabuli niya. Yung Ark of the Covenant po ay sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. Kung nasaan yung Ark of the Covenant, nandun ang presence ng Lord. Sa Old Testament kasi, gusto ko pong mag-extend na hindi katulad ngayon na kung kailan tayo humingi, Lord, gusto ko po maranasan ng presensya mo. Kahit saan, pwede natin maranasan ng presensya ng Panginoon. Sa Old Testament, hindi ganun. May lugar lang kung nasa ng presensya ng Lord. Nasaan ang presensya ng Panginoon? Kung nasaan yung Ark of the Covenant. Naintindihan niyo po? Ulitin ko ha, ang presensya ng Panginoon ay hindi nasa lahat ng dako. Nung panahon na yun, sa Old Testament, pag yung Ark of the Covenant, kung nasa, nandun ang presence ng Lord. Ang problema kasi dyan is ganito. Kapag wala ang presensya ng Panginoon sa Old Testament, naghihirap yung bansa. Ang Israel, kapag wala yung Ark of the Covenant, naghihirap sila. Kapag nasa kanila yung Ark of the Covenant, never silang natalo sa kahit anong laban. Kahit anong laban, lagi silang panalo, papaplagin nila yung kalaban nila, kahit anong laban, kahit sobrang konti nila, panalo sila kasi nasa kanila yung Ark of the Covenant, nasa kanila yung sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. So sobrang crucial ng Ark of the Covenant. And kapag ka po, hindi natin nag-grasp o hindi natin naunawagan kung bakit Ark of the Covenant ay mahalaga dito sa context na binasa natin ng storya, hindi natin maunawagan kung wala
sa kanila. Hindi yan, kasi tayo wala tayong ganyan eh. Tayo kahit si CR, nagpe-pray tayo eh. Di ba? Bago matulog, sino kung kapag nagpe-pray, nakahiga na. Nakahiga na mag-pray. Hindi na, kasi hindi ganyan ang sa Old Testament, hindi ko pwede mag-pray ng ganyan. Nakahiga. Disrespectful yun. Dishonor yun. Kapag mag-pray ka, dapat nakaganito. Ganun ang prayer. Ganun ang prayer. Ang gagawin, mga Muslim, ganyan mag-pray, di ba? Kasi yung covenant, yung covenant na sinusundan nila eh. Tayo kahit kailan, pag sumakay sa jeep, nagpe-pray. Sino yung Joey, di ba pag hawak na ng pera, nagpe-pray ka sila rin natin mo sa buhay. Si Mundo, pagpasok sa school, pag-pray sa unahan, bago ko yung unahan, nagpe-pray sa table na. Si Chan, bago mag-break ng motor, nagpe-pray. Bago makit, hindi na makit si Chan yung mataas na position niya. Ang inaakit na lang niya yun eh, yung mga ilaw sa pastoral house. Nagpipray tayo kahit saan kasi pwede. Meron tayong leeway na gano'n. Meron tayong grace yun eh. Grace yun na pwede tayong mag-pray kahit kailan tsaka kahit anong posisyon. Eh noon, hindi gano'n. Hindi ka pwede mag-pray kahit saan. Saan ka lang pwede mag-pray? Sa templo. Kailangan mo pumunta ng templo bago makapanalangin. Para sa tamad, okay yun. Pero kung hindi ka tamad, mahirap yun. Kasi paano kung malayo ka, kailangan mo magtrabaho sa malayo ka. Kailangan mo pang hanapin, saan yung part of the covenant? Saan naka-set up kayo yung templo? Ang templo kasi nila nag-tent eh. Kailangan pa nila pumunta kung saan para lang doon ka panalangin. Hindi sila nakapag-pray kahit saan. Maraming mga nilihirap punta kayo, ganyan. Hindi nagpe-pray sa bahay, nagpe-pray lang sa simbahan. Tayo po, hindi ganyan kahit saan nagpe-pray tayo. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba bakit kahit saan pwede tayo mag-pray? Ang sagot kasi si Jesus. Naiintindihan mo sinabi ko? Kasi kung hindi naman dumating si Jesus, hindi natin magagawa ko. Kung hindi dumating si Jesus, kapag nag-pray tayo ng nakahiga, makakapay tayo. Nag-gets ba kung gano'ng kabigat yung binigay sa atin ni Jesus na grace? Hindi ko sinasabi yung pagpe-pray ng nakahiga, yun lang ang biyaya. Ang pinupunod ko dito, mga kapatid, napaka-distinct yung pagkakaiba ng paraan ng Old Testament at saka ng New Testament pagdating sa expression of faith o expression of pananampalataya. Just because the Ark of the Covenant represents ang presensya ng Panginoon. Pagdating sa langit, isa yan sa mga unang hanapin. Kung pag may time, busy sa langit. Hindi kasi busy tayo mag-worship, baka wala ng time para hanapin. Pero if ever lang, baka sakali mo din na nandun lang sa harapan yung Ark of the Covenant. Hanapin mo yung Ark of the Covenant. Gano'n siya ka-importante, gano'n siya kahalaga. Gano'n ka-valuable yung Ark of the Covenant na yun. At makikita natin kung tama ba ang mga sinabi ni Nina Joey. Na meron nga siya gano'n. Tama yun, kasi sinabi ng Biblia. Sabi po ng verse 6. Nang malapit na sila sa may... Saan? Saan daw? Giikanino. Ninakon. Nakalisod. Clumsy. Nakalisod ang mga baka. Kaya hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Ano po ginawa ni Uza? Hinawakan. Bakit? Kasi nakalisod yung mga baka. Bakit niya hinawakan? Para hindi malaglag, para hindi mahulog. O, di ba? Hero. Good job, Uza. Kasi mahirap yun eh. Pagka nalaglag yung Ark of the Covenant, pwede malaglag yung Ark of the Covenant yun eh. Sobrang big din ng Ark of the Covenant. Pag nalaglag yung Ark of the Covenant, nahis tayo dyan. Malaking problema yan. Buong bansa ay, ano yan,
Big deal, breaking news yan. Yan ang pinaka-headline sa lahat. Nalaglag ang Ark of the Covenant. So, iniwasan ni Usa yun. Yung ginawa ni Usa, bago malaglag yung Ark of the Covenant dahil sa mga kamsing baka, sinalo niya at binalik niya yung Ark of the Covenant. Doon sa karito na kanila kong pinaglalagay. 7. Ano nangyari? Ano po? Nagalit si Yahweh. Yahweh. Yan ba yun? Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa Ginoong iyon. Noon hindi namatay si Usa. Wala stick na yan. Noon hindi namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon, ang lugar na yun ay tinatawag na Perez Usa. Dahil dito ay narakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kabanatipan? Napaka-sensitive pala niya. Ano, may kuryente. Pag ginawa ka, namamatay ang mga hawak. Paano ko ngayon iingatan yan? 10. Hindi niya ito mapakasang dalhin sa lungsod ni David. Jerusalem po yan. Yung tinatawag ng lungsod ni David. Kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gad. 3 buwan na natitiro ng kabanatipan ni Yahweh at pinagpalang ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. 3 buwan na natitiro ng kabanatipan ni Yahweh at pinagpalang ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Sabi ko sa inyo, di ba? Kung nasa ang kabanatipan, nandun ang pagpapala ng Panginoon. In essence, kung nasa ang presence ng Panginoon, nandun ang favor, nandun ang blessing ng Panginoon. Amen po ba? Ang galing na. 12. Ano sabi ko ng 12? Nasusundan niyo ba? May nagbalita kanino? Kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya. Kaya, kinuha niya ang kabanatipan at dinala na sa Jerusalem o ang bayan o ang siyudad ni David. Hindi pa man nakakalayo, nakailan, nakaka-anim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabanatipan. Ako, anong nangyari? Pagkatapos ng 6 na hakbang, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Toro at pinatabang baka. Hindi mo yung katabi mo. Hindi po toro at baka ang tinutukin ko dyan. Mga kapatid, grabe. Patawarin tayo ng Panginoon sa 14! Isinuot ni David ang isang linong ephod. Sabihin nyo nga, ephod. Ephod, with an F. Tagalog yan, pero may F. Linong ephod. At anong ginawa niya? Nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos noon, Diyos ka ngayon, at Diyos ka pa rin bukas. Ibig sabihin, yung kapangyarihan mo noon ay pwede namin maranasan ngayon. At pwede rin maranasan ng mga anak namin, Panginoon. Ngayon pong oras nito, magparanas ka, Panginoon, sa amin ng bagay na higit pa, Panginoon, sa mga naranasan namin noon. Pakatagpo naman namin, Panginoon. Ikaw kami, Lord, ng genuine Lord na encounter sa iyo namin. Wala na pong iba kaming hinihingi kundi yan lang. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Mga kapatid, palakpakan po natin sa Lord. Dati po takot na takot ako na magalit sa akin yung mga tao. Lumaki po ako sa simbahan na lumaki po ako sa church culture noon. Buti na lang hindi na ngayon. Lumaki po ako sa church culture na binubuli ako ng mga elders. Bilang anak po ng pastor. Hindi po ako magkano, hindi po ito therapy session na.
kwento ko lang mabilis kasi makalaya na naman po. Pero lumaki po ako sa simbahan na binubuli ako ng mga elders, pati ng mga leaders ng church. Kasi anak ako ng pastor. So nakakahon ka sa dapat pag anak ng pastor, ganito ka. Hindi dapat messy ang buhok mo. Dapat lagi maayos. Kung nagpagpipit ako kasi magpipit ako ngayon. Dapat ang tsura mo dapat laging firm. Dapat sa pastor lagi may pisto ng ang talo dapat pag anak ng pastor, ganun din eh. Tapos maayos ka lagi. Tapos yung kilos mo ganito, dapat ganito ako magsalita, dapat ganito lagi. So pag may iwalay ako doon, pag may iba ako doon sa usual na in-expect ng church leaders, ay napapagalitan ako sa hindi na napapagalitan, ilang beses kong pinahiya ng bata ako sa harap ng church, sa harap ng simbahan. Lagi akong pinapulpito, lagi akong minamay. Hindi ako pinapagalitan in private. Public ako lagi pinapagalitan. Para nasa akong pinasin yung damit ko ng elder. Sa church na, ako may gawain, yung damit ko pinilas ng elder. So, parang well talaga mga experience ng meeting. Marami pa ng iba pa, ito na po i-detalye ng iba pang experience ko bilang anak ng pastor. Pero kaya ko po yung kinukwento kasi, so kung makita ninyo na, dumating ako sa point na parang na uumay na ako sa linggo-linggo na ulit na ginagawa sa church. Pag linggo na umaga, yung bata pa kami, ang gulo namin sa bahay. Kasi kailangan madali kasi maliliit si papa, si mama, kailangan magkasikaso sa amin kasi maliliit. Ang problema kasi sa amin, di ba dito kami nakatira sa church? Hindi pala dito, diyan sa tabi. So dahil dyan kami nakatira, hindi kami pwede na gumising na hindi maayos yung buong bakuran ng simbahan. Kasi pupunta kayo, darating kayo. Pag dumating kayo, tapos hindi maayos yung labas ng simbahan, bakit ganyan sila pastor, hindi naayos yung labas ng simbahan? Ganun kasi magsalita yung mga matatanda dati, wala na kung ganun yun. Thank you, Lord. Tapos, sinanay niya naman. Tapos, pag pumasok ng simbahan, dapat okay na yung upuan. Ang walang ibang bumabanag dati, kundi kami. Bago ko po nagkaroon ng assignment ng mga cleaners ng church, nung bata pa lang kami, tanongin niyo si Pao, si Bibi, huwag na si Baby pa, si Bibi, tanongin niyo si Pao, kami naglilinis ng CR, kami nagbubuhat ng lahat ng mga speaker, ng mga ampli, kami nag-ayos ng mga upo na ganyan. Hindi pa na-tiles eh. So, dawin pa magulo. Tsaka, ganun yung mga experiences. So, kailangan namin gumising na mas maaga kaysa sa normal na gising. So, siguro parehas lang din ako kasi babayahin naman yung iba. Pero dati, bibira kasi yung mga members ng taga-malayo. Usually, yung mga taga-malapit lang. So, ganun yung experiences namin. Kaya tuwing linggo na umaga, sobrang wild, sobrang good. Parang kami, nasa palengke, na parang basta rush hour, linggo na umaga sa amin. Kagulo kami ganyan. Maraming mga times na nag-aaway-aaway kami. Linggo na umaga, pinapagalitan kami ni Papa, pinapagalitan kami ni Mama, si Mama ni Papa, nag-aaway kami ng mga kapatid, nag-aaway. Gulo! Pero pagdating namin na nandito na kami sa church, okay na kami. Naka-smile na kami, bati-bati na tayo lahat. Wala nang problema, nag-friendship ako ng araw, walang problema yung pamilya na. Kasi kailangan namin gawin yun. Nagiging mo? Yun yung kinalakihan namin na kultura, yun yung kinalakihan namin na background. Bihira po yung nakakakita, nakakaunawa, no? Lalo kung hindi ka tumira sa bahay ng pastor. Pero pag tumira ka sa bahay ng pastor, ma-realize mo na yung pastor mo tako din. Ang dami din mga times na parang sumasabog o kaya napupunti o ano man. Tapos yung mga anak ng pastor, sira ulo, ulit, kung ano pa. Kasama ko ako doon. At marami pa pong iba pang bagay. Pero eventually, na-experience ko po ang himala ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon. Naranasan ko po first hand ang presence ng Lord sa sarili ko. Kaya dahil doon ay sa grasya po ng Panginoon, naunawaan ko yung maraming bagay na hindi ko naunawaan ng bata ako. Kaya marami po sa mga ginagawa namin, kami ni Pao ni Bibi. O may kilala pa kayong iba na anak ng pastor. Karamihan ko trauma response. Traumatic kasi ang bata, ang pagkabata namin. So maraming mga pagkakataon na gano'n. At
sinisisi ko na ayoko magpastor, hindi lang din sa hirap. Pero dahil ayoko maranasan ng mga anak ko, si Olga, si Kai, si Leo, yung mga naranasan ko ng bata ako, na inaaway sila ng church members at so yun, sa mga bagay na parang yung experience na mga ganitong bagay. Kasi mahirap na bago makarecover, napakatagal. Sino mo yun, linggo-linggo ka naman nasa simbahan, linggo-linggo mo naman ginagawa ng bagay. Nakaka-umay talaga. Every Sunday, ulit. Kahit tulog kami, alam namin yung nangyayari. Kahit hindi namin nakikita eh. Alam mo si Juday na to. Kasi si Juday na nasa lugar sa bahay. Kahit hindi mo nakikita yung nangyayari dito, alam mo yung nangyayari. Di ba Juday? Sa tenga lang, sa pakiramdam lang, alam mo kung ano nangyayari dito sa loob. Kahit nandun sa loob ng bahay, alam mo nangyayari dito sa loob ng church. Kasi kabisado mo na yung routine eh. Kabisado mo na yung nangyayari. Kabisado mo na yung, ngayon, anong routine natin every Sunday? So umaga, ang mga naman dito ay si Nanay Pining, si Nanay Lani, tsaka yung mga dancers. Si Mama Mary, nag-usher. Tapos, dahil si Irene naka-living na yun sa pagpapaawit, si Joy na din, si Joy maaga, si Joy. Tapos si Dave, maririnig mo si Dave na tutugtog ng gitara niya. Tapos maririnig mo sa sapat ng mic. Tapos mamaya magsisimula na kawan tayo ng kanta. Kanina umaga, ang kanta po ay As the Day. Kasi mabagal ang kanta natin sa simula, di ba? Hindi ko po alam kung sino nagpo-uso na dapat mabagal ang kanta sa simula. Pero ganyan ang routine natin dito sa church. Mabagal ang kanta sa simula. As the deer panteth for the waters of my soul, Lord, ganun dati, makakalog talaga yung matay ko kasi yung mga boses ng mga dati ko mga. Pero kung nakinatan din yun, marami ko sa inyo hindi pa buhay nung nasulat-sulat na yung kasama sa mga hymnals. Point is, pagkatapos nun, ang susunod na ay magpiparin kayo, pastor. Kung hindi nyo po inaabot yan, humingi na kayo ng tawag sa kasi lagi kayo yung late. Pero kung seryoso po yun, hindi po tayo ng tawag sa pag lagi tayo nalilate sa church, hindi po yung tama. Para akong parang tayo magalit kayo sa akin. Kasi magalit si Lord sa akin. Pagkatapos mo pray yung pastor, diretso na praise and worship yun. Ano nangyari lang dito sa church natin? Si Dave yung opening song. Siya rin yung pastor. Tapos siya rin yung song leader. Yung tatlong sunod-sunod na kasama sa program, siya na yun. Kung hindi nag-iasal na ng MC yan, siya na lahat. Punta mo sa MC. Makawaan naman si Dave. Siya na lahat gumagawa na. So, ganun po yung ganun yung itsura natin ngayon, every Sunday. Sigulit ko po kung hindi niyo po yan inaabot, ibig sabihin na linake kayo, umiinom po kayo ng tawag sa Panginoon, masama po yan. Pangalawa, pagkatapos po ng praise and worship, depende. Kapag sinalo na ng MC, ang gagawin ng MC ay sasabihin ng MC, diba? Pagkatapos ng praise and worship, umiiyak pa yun, diba? Sasabihin ng MC, Amen! Natin nila, magandang nakakuha sa inyo lahat. Sasabihin ng MC yung lahat ng mga spills niya. Bago po tayo tayo po magbatian. Kanina, ginawa ni Joy, sabi ng MC. Tayo po magbatian sa isa't isa, kamayan po natin ang isa't isa. At yung worship team ay tutugtog ng magkakaiba. Ibang kanta. Depende, iba-iba. Tapos pagkatapos magkamayan, di ba, magkamayan tayo. Doon tayo medyo, yung parang pupulos-pulos ka ng iyak mo, o kaya kung mag-etos ka kami, kasi yakap-yakap kayo sa isa. Ang ganda kasi dito sa church, yung kamayan natin, hindi lang basta kamayan. Sa iyo kasi mga simbahan, basta normal na shake hands lang eh. Dahil dito tayo sa church, nagkakapusan tayo. Kaya tayo magkamayan eh. Feeling talaga natin, talagang sobrang family talaga tayo. Doon hindi lahat niya, gusto nyo, aminin niya. Pero meron tayo, pinipilit natin na gano'n. Tapos after ng kamayan, ay sasabihin, hindi mo, kumalma na. Medyo nakabalik na lahat. Parang na. Hindi lahat naman nakikipagkamay, di ba? Wala, hindi naman natin mapipilit yung mga gano'n. So sasabihin ng Joy o MC, sige po, hanap po tayo ng partner at tayo po ay mag-pray para sa isa't isa. Minsan may extra pa yun. Huwag na po talaga ito ng prayer request, basta yung prayer lang po siya. So pag-pray natin
babae, o wala kang mahanap, sige na, pwede na to. Mag-pray tayo. Tapos pagkatapos natin mag-pray, pagmulat natin, after ng prayer, nakita natin nandito na si pastor. O kaya, kung wala pa si pastor, nagpapatawag yun. Sasabihin, kasi si pastor, minsan gusto niya tinatawag siya. Kung wala pa siya, tatawagin pa rin siya. Ngayon, minsan, sinasalo niya na, pagdating nandito, pagkamulat nyo, ay hawak na naman sa kanta. Tapos, minsan kakanta pa yun. Actually, minsan, madalas kumakanta sa parang. Pero kung gano'n pa rin po itong mga karaan, kasi nga, hindi po ako madalas na sisimba na dito dahil po nandun kami sa Cavite. Shout out sa mga taga-Cavite. Mamapanood siguro nila yan. So, pagkatapos po nun, ay kakanta sa pastor, ikaw ang Diyos, no, himala. Ikaw ang Diyos na himala. Tapos, nagpapagaling. So, lahat ng mga may karamdaman talaga. Alam mo na gagawin, kahit hindi sabihin ni pastor na hawakan mo yung parte ng katawan mo, hahawakan mo na eh. Hawak mo na agad eh. Ikaw ang Diyos na kasi alam mo na eh, routine ay pastor, hindi mo na kailangan sabihin na namin, hahawakan na agad namin kung ano. So ngayon, pagkatapos no, meron pang isa pa yun eh, yung, ang tawag doon, tumutugon sa pangangailangan. Siyempre, pag meron mong prayer request, talagang kailangan mo pambayan ng mga naman, tataas mo ko ngayon kasi, Lord talaga tutugon sa mga kailangan mo, kasi yung declaration mo eh. Tapos magpipik yun eh, mag-high pressure eh. Yung banda, talagang lalakasan na rin yung tugtog nila kasi pupunta dun sa, anong sumunod na kanta? Pupurihin. Di ba? Ganyan ang ginagawa natin. Tanging ikaw lang, wala ng iba, Panginoon. Tapos, kakalma na tayo. Tapos mag-pray si pastor, tapos maupo na po tayo. Pero sasabihin pastor, ba't kayo naupo na? Di ba gano'n? Tapos ipapabasa tayo ng text o kung ano sa Bible din mag-start po mag-preach. Pagkatapos ng preaching, hindi ko lang po ito inaabot kasi usually nasa Kapitino po kami. Pero ang alam ko, pagkatapos ng preaching ay ano po ginagawa nila? Kinukuha ng MC yung ano? Yung mic? Hindi pa. Nag-alcohol. Di ba? Di ba? Nag-alcohol sa mga kanta. Tapos pagkatapos nun, mag-minister. Tapos kukunin ng MC yung mic. Tapos sasabihin ng MC ay meron po sa inyo na gusto mong patotoo. Hindi pa patotoo. Mag-offering muna. Tapos saka patotoo. Tapos pagkatapos ng patotoo ay announcements. O kaya mauna yung announcements bago yung patotoo. Basta yung tatlong yun, mag-interpret naman yung tatlo. So, pagkatapos yung lahat ng mga bagay na ito, ay di victory song or closing prayer. Closing prayer ata ano? Closing prayer muna. Tapos, victory song. Tapos victory song, benediction. Benediction, yun po yung nataas ng kamay. Habang, tayo lahat. So yun yung routine natin every Sunday. Pagkatapos ng benediction, ay small group. Di ba? Divide na po tayo kung saan-saan man. Tapos, pagkatapos ng small group, syempre, walang natatapos sa small group ay mga tatay. Tsaka mga kabataan lalaki. Sino pinakahuli? Sila Mia. Minsan, minsan, hindi ko na nakakot na. Anyway, so yun po yung nangyayari. Tapos, may tuhan sa labas, o kaya dito sa loob, sa aircon, sa labas ay mainit na diretso uwi na. Hanggang sa, uwi na tayo. So yun ang routine natin every Sunday. Mga kapatid, ang haba po ng tinukok ng oras patungkol dun sa routine na yan. Alam nyo bakit? Kasi, maganda yung structure. Pero pag structure na ang nasusunod, imbis na presence ng Panginoon, hindi na tama yung ginagawa natin sa loob ng simbahan.
Si Usa po ay namatay dahil lang sinalo niya yung part of the Holy. Hindi ito mahirap. Ano ba ito? Paano ba natin ito magigits? Bakit siya namatay? Eh maganda naman yung gusto niyang gawin. Isa-save niya nga yung Ark of the Covenant, di ba? Kasi yung Ark of the Covenant po, presensya ng Panginoon. Bakit siya pinarusahan? Bakit siya namatay? Naintindihan niyo po ba itong kwento? Bakit pinarusahan si Usa? Eh, isa-save niya naman yung Ark of the Covenant. Kaya po siya pinarusahan. Ay hindi dahil maganda yung intention niya. Pinarusahan si Usa dahil nasanay na siya. Kapag nasanay ka na sa presensya ng Panginoon, hindi mo na makikita yung holiness mo. At hindi yun pwedeng ganun-ganun lang. Kaya ako po kinarito sa inyo yung buhay namin bilang anak ng Pastor sa kapamilya ng Pastor. Kasi yan ang number one na kalaban namin. Hindi lang po pamilya ng Pastor, pati mga workers. Kaya ako nandito sa harap ng mga workers natin. Kasi yung unang kalaban natin familiarity. When we are too familiar with the presence of the Lord, hindi na natin ma-value yung holiness ng presensya ng Panginoon. Kasi we're too familiar. Ako po ay may cellphone. Hindi po yan bago. Alam yan bago. Kasi yung dito, yung case, bago lang yung case ito, 52 pesos. Dumi na nga eh. Pero pag hinarap ko yan sa inyo rin yan, ito yung daming mga bakas, daming mga bubbles na. Yung sa temper, pills. Ilang buwan na itong cellphone? May taon na. Sa bata, si Jan po kasi ang saksi ng mga cellphone na ito. Tinin na. Nung bago pa lang po itong cellphone na ito, may tamang paglalagay nito sa bulsa ko. Bago eh. Hindi pwedeng nakaganito, hindi pwedeng. Dapat nandun siya sa part na safe yung screen, safe yung camera, hindi ko siya ibinabago sa kama. Baka ko eh. Hindi ko siya ginagano. Tsaka nung unang-unang nabangasan, sakit sa pakiramdam. Naranasan niyo ba, nabangasan niyo kung bago mong cellphone? Nung convention last days, huwag na nawala yung cellphone. Sa buong biyahe namin mula Liliw, sa Liliw na wala eh. Buong biyahe namin mula Liliw hanggang dito sa bahay. Wala siya ginawa, yung ng umiyak. Mahina lang sa ulo kasi kung mahina lang umiyak. Ano po yun sa Amerika? Mahina siya umiyak. Pero wala siyang pwede umiyak. Ang mga nandito na sa bahay. Kasi bago cellphone eh. Masakit yun eh. Bago cellphone na wala. So kapag bago kasi sa bagay, pinapahalagahan natin ng walang katumbas. Kasi bago. Amen po ba? Hindi ko po alam kung naalala niyo kung kailan yung unang experience ng presensya ng Lord. Hindi yung church Mabilis ng church Naalala niya kung kailan kayo unang ng church. O kung kailan yung tinanggap sila nung salvation prayer. Diba? Wala sa Bible yun, pero ginagawa natin. Yung salvation prayer, kung kailan yung ginawa yun, tandaan nyo rin niya. Kasi requirement sila sa CBTC, yung date. Kasi daw, pag wala kang date ng pagtanggap ko sa mga hindi ka daw makapunta na laki. Pero yung totoong experience mo sa Panginoon, naalala niyo po, yung talagang naranasan mo ng Panginoon, yung naranasan mo yung presensya ng Panginoon, anong ginawa mo? Hindi ka agad lumabas ng church. O kaya kung nasan ka na, hindi ka agad umalis. Kung sa sirang na yan, sa kwarto man yan kahit saan, kasi naranasan mo yung presensya ng Panginoon, nag-stay ka doon. Kasi alam mo, masarap doon eh. Wala nang iba pang katumbas na
training, di ba? Ako kasi nahihinga yan eh. Saka lagi, kahit po yan, pagising mo, masaya ako kasi may bagong baby. Nung natanggap tayo sa trabaho, di ba sobrang saya? Mapapanood ka talaga. Nung nakapasa ka ng exams, nakapasa ka ng boards, kahit kating gabi magmamakdo ka. Sobrang saya eh. Nung first time mo nakasakay ng aeroplano, i-video mo lahat yun. May selfie ka kahit saan, lahat ng angulo. Kasi first time eh. Ganon din sa presence ng Lord. Sa presensya ng Panginoon, unang beses natin naranasan niya, sobra tayong enjoy at nagtagal tayo doon. Hindi tayo agad umalis doon. Kahit na sinabi na ng MC o kung sino man sa church ninyo na okay na pagpapusap mo tayo, ayaw mo umalis. Gusto mo itutuloy mo pa sa bahay kasi alam mo, accessible pa rin sa bahay yun. Saka tuwing naranasan natin ang presensya ng Panginoon, regardless of program or anything na ginawa natin dito sa church, tuwing mararanasan natin ang presensya ng Panginoon, nag-i-stay tayo, hindi tayo umaalis agad. Gusto kasi natin yun, kasi masarap yun. Iba hindi na masarap sa pakiramdam. Alam mo yung kaluluwa mo, masaya. Magkaiba yun. Hindi basta okay lang sa feeling. Kasi minsan okay lang sa feeling, pero alam mo yung kaluluwa mo, nabubulok na. Yun yung presensya ng Panginoon. Pakinig ko may si Uza ay anak ni Abinadab. Sino si Abinadab? Si Abinadab ay kapatid ni David, pangalawa. Si Eliab muna, di ba? Sunod si Abinadab. Ngayon, si Abinadab po ay may anak si Uza at si Ahio. Ahio. Yung dalawa pong bata yun ay lumaki sa bahay kung saan nandun yung Ark of the Covenant. Kasi yung Ark of the Covenant, kinuha ni Abinadab. Sa kanya muna yung pinatabi, yung Ark of the Covenant. Kinukuha po ng mga Philistines yan. Sundan niyo po yung background. Kinukuha yan ng mga Philistines kasi alam ng mga Filisteo na kapag wala yung Ark of the Covenant sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sa mga Hebreo, talo sila lagi. So, ginawa ng mga Philistines, ninakaw nila yung Ark of the Covenant. Kinuha nila yung Ark of the Covenant. Ano nangyari? Tumingin sa akin. Ginamit ko na yung tumingin sa akin sa mga naglilista. Tumingin sa akin kasi nung kinuha na po yung Ark of the Covenant ng mga Philistines, ang nangyari, yung Philistines nasumpa. Naghirap yung mga Filisteo, na-confuse sila, nagulo yung buong nation nila. Nation po yun, nation. Yung buong tribo nila nasumpa, naghirap sila dahil sa Ark of the Covenant. Wait lang. Di ba sabi nyo kanina, kung nasaan ang Ark of the Covenant, i-bless yun ng Lord. Diba? Yun ang kung saan pa natin na. Di ba yun ang routine? Di ba yun ang pattern? Kung nasaan ang Ark of the Covenant, i-bless ng Lord. Bakit ngayon yung mga Filisteo, nung nakuha nila ang Ark of the Covenant, bakit sila naghirap? Bakit sila nagulo? Bakit sila nasumpa? Bakit? Ang sagot ko, kasi hindi para sa kanila yun. Ang presensya ng Panginoon para sa mga specific na tao. Amen. Tanong niyo sarili mo, para sa akin ba ang presensya ng Panginoon? O kasama ako sa mga Pilisteo? So ngayon, nakuha ni Abinadab, in-stay mo na nila doon para hindi siya makuha ng mga Pilisteo at mga iba pang sa lahi nila. Nandun sa bahay. Ang nagbabantay, wala. Basta nasa bahay lang ni Abinadab. Parang wala na. Noong una, masaya si Abinadab eh. Finally, nakuha na ng bansang Israel ang Ark of the Covenant. Hindi na tayo matatalo ulit. Hallelujah, praise the Lord. Party tayo na sa atin ang Ark of the Covenant. O saan muna natin stay yan? Wala pa tayong church, wala pa tayong temple, wala pa tayong tent. Saan muna natin stay? O sige, doon muna kay Abinadab. Total, maganda naman yung bahay ni Abinadab. Diyan muna natin. Kasi maganda Abinadab, yung bahay. Diyan muna natin stay yung Ark of the Covenant. Sobrang saya ng pamilya ni Abinadab. Sige, sana naman mag-stay ng Ark of the Covenant. Kaso eventually, dahil sa mga kaguluhan na nangyari ko sa Israel, hindi na nila napansin yung Ark of the Covenant. Nandun lang yung Ark of the Covenant sa bahay
sa presensya ng Panginoon. Napagising na sa umaga, sa sala nila, may Ark of the Covenant. Sa mga unang araw, siyempre, ang miss ko sila, may Ark of the Covenant sa sala nila. Habang tumagal, taon po, dekada ang itinagal ng Ark of the Covenant sa bahay nila Abigail. At hindi na ito nabigyan ng value at pagpapahalaga katulad noon. Kasi nga naging routine. Naging routine na sa kanila, nasa kanila yung presensya ng Panginoon, nasa kanila yung Ark of the Covenant. Then, dumating si David. Si David, alam niya ang gaano kahalaga ang Ark of the Covenant. Kaya sabi niya David, dapat yung Ark of the Covenant nasa City of David, sa Jerusalem. Hindi pwede yun nandiyan yun, dapat nasa City of David. Dali natin sa City of David. Dali natin sa Jerusalem. Nakapunta po kayo ng Jerusalem. Pag nakapunta po kayo ng Jerusalem parang Baguio. Kataas yun. Lagay tayo na lang. Sobrang lamig ng Baguio. So, basta pataas siya. So, dali natin sa City of David, dali natin sa Jerusalem. Kasi, dapat, ang Ark of the Covenant, politically motivated si David. Kasi, siyempre, politics yung kailangan show of force o power na yung Ark of the Covenant dali natin sa City of David, sa Jerusalem. So, nagplano sila dali yung Ark of the Covenant sa City of David. Ang problema ito yung binasa natin kanina, hindi lang natin napansin masyado. Kaya alam mo bakit nagkaroon ng problema talaga si Uza, hindi lang dahil sinalunin. Ang problema kasi, mali yung pinaglagyan nila. Nilagay nila sa kariton eh. Doon sila nagkamali. Una pa lang mali na eh. Kariton doon sa kariton nilalagay. Alam niyo kung bakit sa kariton nilalagay? Tumingin sa akin, pangatlong beses. Kaya sa kariton nilagay yun. Kasi mas madali dalhin sa kariton yun. Sa cart. Mas mabilis dalhin eh. May gulong eh. May tulak eh. Kasi ang original na parang ng pagdadala ng Ark of the Covenant, paano? Nakapasaan. Nakalagay din yun sa mga libinta. Yung mga kain nila, yung mga ministers nila, yung mga pastor nila, lahat ng mga leaders nila sa church, may dala nun. Buhat-buhat na gano'n. Pasan-pasan nila yun. At hindi ka pwede magbuhat kung hindi ka worthy. So sa panahon ni Uza at sa kanya ayo, hindi rin naman tayo worthy. Ayun, magpapa-worthy pa tayo. Kailangan ba natin, magpa-fasting pa tayo, magpe-pray pa tayo ng matagal, magsisimba pa tayo lagi-lagi. Lagay na tayo sa karton. Yan, kasi hindi natin hawak. Di ba? Kasi mga alam nila eh, na may problema pag hinawakan nila na ano eh. Kasi doon pa lang, gano'n na talaga yung Ark of the Covenant. Hindi naman nagbago yung karakter ng Ark of the Covenant eh. So ang ginawa nila, lagay na sa karton. Kariton. So paglagay nila sa karton, ibinahin nila ng gano'n. Ang problema, yung baka natapilok. Wala yun yung baka yan. Natapilok. So nung natapilok yung baka, tumawag na yung hindi tumawag. Muntik na malaglag yung Ark of the Covenant. Buti na lang! Nasalo ni Uza. Galing ko talaga si Uza. Ang galing talaga ni Uza. Tapos nung nasalo na yung Ark of the Covenant, bigla siyang pinatay ni Yahweh. Uwalastik na yan. Ang ganda na nung ginawa mo, pinatay ka pa ni Yahweh. Ano yung bakit? Kasi akala ni Uza, uubra na yung ginagawa nila ngayon. Nalimutan niya na importante yung inuutos ng Panginoon noon hanggang ngayon. Mga kapatid, huwag na natin pekot-ikotin, huwag na natin paligoy-ligoyin. Hindi uubra yung mga pinag-aagawa natin kung tayo ay umaandar sa sistema, sa structure, sa framework na walang totoong instruction mula sa Panginoon. Ulitin ko po, binanggit ko na ito kanina, walang masama sa structure, walang masama sa programs, walang masama sa patterns, walang masama sa routines. Okay yun eh, maganda yun eh. Hindi nga alam kung yung routines natin, yun na lang nagpapaandar sa atin, pero wala talaga yung totoong reverence natin, wala talaga yung totoong pagkilala natin sa kabanalan ng Panginoon, para tayong si Uza. At huwag nawa mangyari na huwag natin paglawan ang presensya ng Panginoon. Ulitin ko yung sinabi ko. Huwag natin paglawan ang presensya. Kaya
sinasabi sa inyo mga kapatid. Kasi ako po mismo naranasan ko na po yan. Sa tagal ko po, kinukinet ko sa inyo kanina. Ngayon po, taon na to, magpo-40 na ako. 2026 ngayon, 1986 po, okay naman na. Pinanganak ako linggo. Pagkapanganak ko, church agad. Buong buhay ko nasa simbahan ako. Kaya alam ko yung pakaramdam na maging usa. Alam ko yung pakaramdam na tumutulog ako pero walang nangyari. Alam ko yung pakaramdam nag-preach ako pero walang nangyari. Bakit? Kasi sinalo ko yung Ark of the Covenant, nakakala ko mas malinis pa yung kamay ko kaysa sa lupa. Hindi ko alam, mas madumi pala yung kamay ko kaysa dun sa lupang babagsakan ng Ark of the Covenant. Napaka-self-righteous na maniusa na naisip niya na yung kamay niya malinis, yung lupa madumi. Eh, ang totoo, mas malinis pa nga yung lupa kaysa dun sa kamay niya kasi madumi yung kamay niya. Kamusta? Kamusta mga usa? Meron po ba kang kausap dito na makaramdam mo ikaw si usa? Na familiar ka na sa presensya ng Panginoon. Alam ko na yung sinasabi ko. Nabasa ko na yan. Shhh! Hindi na ako uto dyan. Palakpak. Hindi na ako uto dyan. Kailan gusto ko malakpak, hindi na palakpak. Kailan gusto ko magkata, makakanta pa. Kaya ako kanta, ayaw kanta. Yung mga hindi English. Kaya ako gusto ko pumunta, doon ako pumunta. Ba't ako pumunta na Sunday night? Pag-pray. Ba't ako nakagahan ng linggo? Pwede mo akong dumating pagkatapos ng kumanta. Hindi ako kumano sa worship leader, wala sa tono. Kumusta ang mga usa? Masyado na ba tayo pamilya sa presensya ng Panginoon? Ang prayer ko po ngayon umaga nito. Kung dumating tayo sa punto na parang tayo naging usa, pinatay tayo ng Panginoon. Not literal na pinatay. Pero in our spirit, in our soul, parang natin patay na tayo. Ano patay? Wala kang nararamdaman. Grabe kanina yung praise and worship natin dun sa dulo. Yung kinakanta natin yung last song. Ano yung last song? Kanina ba? Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Pero yung itataas ang tinig, nakabulong ka lang. Itatanghal sa buhay ko'y tangi. Kasi kung wala ka sa puso ko, hindi ko sumigaw. Sino nagsabi sa bawal ko sumigaw dahil wala ka sa puso? Sino nagsabi sa'yo bawal ko sumayaw dahil wala ka sa time? Sino nagsabi sa'yo bawal ko lumundag dahil mo sisira yung times? Sino nagsabi sa'yo bawal mong gawin yun? Eh malinaw sinasabi ng Biblia. Yung bang pagpalakpak, optional ba yan sa Bible? Tumingin po kayo sa akin sa ika-apat na pagkakataon. Optional ba sa Bible ang pagpalakpak? Hindi. Yung pagsigaw ko, optional sa Bible? Hindi. Suggestion ba na sumigaw sa Bible? Hindi. Utos yan. Utos na pumalakpak, utos na sumigaw, utos na lumuhod, utos na kumanta, utos na sumayaw, utos na lumundag. Tapos hindi natin ginagawa. Kasi nagawa ko na yan last week. Chill lang ako ngayon. Chill Sunday for me. March 15. March 20 ko na lang ako ulit. Pag iba na yung preacher. Kamusta ang mga usap? Hindi ko po kayo tinatakot. Pero kung natatakot kayo, ibig sabihin, may prompt ang banal na spirito sa atin ngayong umagang ito. Huwag natin tularan si Usa. Self-righteous. Feeling malinis. Mas malinis. Hindi ako feeling malinis. Pero sila ko mas malinis ako dito sa katawan ko. Alam ko yung kaburahutan niya yung secret lang. Pero alam ko yun. Alam ko mga secret din sa kanya. Nakita ko yung mga secret. Alam ko yun. Hindi ko nasasabihin. Pero may secret yun. Mas malinis ako siya. Hindi mo sinabi. Pero sa puso mo. Usa. Feeling na mas malinis yung kamay niya kaysa sa lupang babagsak ng Ark of the Covenant. Sa tingin niyo ba, dudumi ang Ark of the Covenant, mawawala ka ng power ng Ark of the Covenant kung malagdag yun? Hindi. Lupa lang yun eh. Eh, Ark of Presensya ng Panginoon ng Ark of the Covenant.
30,000 men. Kasi political show of power na eh. So, ako nangyari, may naabot eh. Okay, maganda kasi celebratory. Ang ganda nun eh, celebratory siya. Yung nga lang, nung nangyari yun kay Uza, ang binanggit ng Biblia, nagalit sa nagagalit. Eh, si Lord yung gumawa nun. Lakas na ang ganito dito, nagagalit sa Lord. May kilala pa kayo niya, nagagalit sa Lord. Ay, ano pala yun? Nagagalit sa Lord? Si David nagalit sa Lord. Sabi niya, ano yun? Bakit namatay si Uza? Tapos eventually, natakot siya. Yun ang maganda kay David. Ang maganda kay David, marunong siyang itama yung mali niya. Si David, nung na-realize, okay, yung alalim, mali si Uza. Mali din ako. Hindi dapat nasa karito yung Ark of the Covenant. Ulit tayo. Ulitin natin. Hindi po masama umulit. Kasi unlimited and grace ng Lord sa atin. Kung naranasan natin magkamali, hindi masama umulit. Ang magsasabi lang naman sa inyo masama umulit kung katabi mo yung si judgmental. Ulit na. Pwede naman eh. Sabi ni David, mali ako. Ulit natin. Ulit natin. Kuha tayo ng totoong Levita na magkakarga. Kasi yun ang utos eh. Meron bang update? May update ba sa operating system ng Ark of the Covenant? Walang update eh. Yung operating system ng Ark of the Covenant, yun pa din eh. Dapat daw limit ang bubuha. Dapat daw ganito, dapat daw ganyan. Sige, ulitin natin. Alam nyo bakit na-realize ni David yun? Alam nyo bakit na-realize ito? Alam nyo bakit? Kasi nakita niya yung buhay ni Obed-Edom. Yung buhay ni Obed-Edom, siya yung gumawa ng Ark. Ano? Nung una sabi ko, kung galing naman na-bless si Obed-Edom, alam bakit na-bless si Obed-Edom? Ito talaga yung dahilan bakit na-bless si Obed-Edom. Kaya na-bless si Obed-Edom, kasi kahit namatay si Uza, nakita ng lahat na namatay si Uza, pumayag siya na sa kanya dali yung Ark of the Covenant. Kung ako si Obed-Edom niya, pumayag, ano yun? Namatay mo? Hindi ko hawakan yan. Namatay eh. Ba't ko hawakan yan? Alam mo bakit kung sa si Obed-Edom, alam niya kung tama. Pag alam yung tama, panindigan mo kasi doon kayo i-bless ng Lord. Amen mo ba? Kahit nagkamali yung iba, sila yun. Ikaw iba. I-bless ka ng Lord. Basta gawin mo yung pinagagawa talaga ng Lord. Alam mo yung Obed-Edom. Kada gising niya sa umaga, ayusin niya yung Ark of the Covenant. Pupulasan niya ng duster na binili niya sa DIY. Tapos tatakpan niya ulit. Hindi niya hayaan magkaroon ng mga alawok o anumang mga molds o anumang pawis o anumang kain na aalagaan niya mahili yung Ark of the Covenant. Kaya biniless na Lord, yung pamilya ni Obed-Edom, lahat ng bungang ka ni Obed-Edom, pinagpala ng Panginoon. Hindi niya, nakita ni David yun. Sabi ni David, okay, ganun pala ang gagawin. Kapag mayroon mga full reverence dun sa Ark of the Covenant. Sige, kuhanin natin ang Ark of the Covenant. Sabi mo kay Obed-Edom, dadali na natin sa Jerusalem yan. Ang galing talaga kung si Obed-Edom, kahit alam niyang ibinag-bless siya ng Lord dahil nasa kanyang Ark of the Covenant. Nung sinabi ni David na dadali na yan, pumunta ba si Obed-Edom? Hindi! Kasi alam niya na yun ang tama, yun ang dapat. Surrender niya. O, yun yung Ark of the Covenant. Yes po, King David. Binigay yung Ark of the Covenant. At si David, sabi niya, okay, ganito gagawin natin na. Pagkatapos ng 6 na hakbang, mag-offering tayo sa sacrifice natin. Testingin natin kung mamamatay ulit yung mga may karga. So, ano yung mga may karga? Taga-testing ano? Buhay pala. 2. Buhay
3. Nandiyan pa kayo lahat? Buhay pa lahat. 4, 5. Isa pa. 6. Buhay na! Sabi ni David, bago tayo makapang sa ikapito, mag-sacrifice tayo. Magpasalamat tayo sa Lord, pinatawag na tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ano ibig sabihin ng anim na hakbang? In-acknowledge ni David, yung kahinaan ng tao kung wala ang Panginoon. Yun ibig sabihin ng 6. Sa creation, anim na hakbang. Yung ikapito, sa Lord pinili. Alam ni David na kailangan na i-honor yung Sabbath. Kailangan i-honor yung ikapito. Kasi ang Sabbath is not just rest. Post o kakakaan ito kahapon. Ang Sabbath is not just rest. It's actually your commitment to the Lord. Amen po ba? Fidelity. Yung commitment mo yun sa Panginoon eh. Yun ang Sabbath. Kaya kapag hindi mo ino-honor, tingin po sa akin, kapag hindi mo ino-honor ang Sabbath, idolatry yun. Kapag hindi ka marunong mag-honor ng pahinga, idolatry yun. Yung mga tao na hindi marunong magpahinga, yung mga tao na hindi marunong ibigay ang para sa Panginoon, idolaters. At mabigat po ang tungkol sa sabi ni David, ayos mag-offering na tayo, mag-sacrifice na tayo, magpasalamat na tayo sa Panginoon. After 6 na hakbang pa lang, 6 pa lang, nag-offering sila, nag-sacrifice sila sa Panginoon. Anong ginawa ni David? Mula dun sa ikanin na hakbang, wala na siyang ginawa kundi magsusumayaw. Ang layo pa rin, nakanin na hakbang ka. Nagsusumayaw na agad hanggang Jerusalem. Pakyat na yun eh. Wala siyang ginawa kundi magsusumayaw. Ano po kung ano suot ni David? Yung binasa natin kanina ng Tagalog may F. Lino na ephod. Ano po ibig sabihin ng linong ephod? Ang ibig sabihin ng linong ephod, sinusuot yan ng mga worship leader. Ang linong ephod, pang-Levite yun, hindi yung panghari. Kaya ba higit? Napaka-humble para kay David na isuot yung linen ephod o ephod linen. Bakit? Kasi dapat ang suot niya, royalty. Dapat panghari, may robe. Diba? Hari na siya eh. Dapat ang isusuot ko, dapat panghari. Dapat pag nakita ko mga tao, hari David. Ganon. Si David hindi mahalaga sa kanya ang prestige, ang mahalaga sa kanya presence. Walang PowerPoint yan, pero pwede natin i-post mamaya. Kay David, importante ang presence more than prestige. Mga kapatid, tingnan niyo po itong idea. Yung linong ephod na sinusuot ng mga worship leader, nung sinuot niya ni David, ang symbolism mo, nakita ng mga Israelita, wait. Ang worship leader yung suot ni Hari ah. So dapat mag-worship din tayo. Kasi sumasamba siya eh. Pang-worship leader eh. Mula sa royalty, kinuha niya priesthood. Sa iba, mas mababa yun, lalo na sa panahon na yun. Mas mababa yun na yun, hari ka na, biglang naging worship leader ka ulit. Hindi gano'n. Pag hari ka na, hindi ka na pwedeng worship leader ka. Di ba? Pero si David, alam niya na mas mahalaga yung worship. Amen. Ulitin ko yun na, si David, alam niya na mas mahalaga yung worship. Kaya nag-worship siya, umundag-undag siya, na sasayaw siya sa sobrang saya dahil nasa kanila ng presensya ng Panginoon. See? Napaka-humble ng puso ni David na laging magpakorek sa Panginoon. Kung meron ng pinakamagandang quality sa David, hindi po ito yung dahil sa sobrang talented ng musician. Although talented siya, hindi po ito dahil sobrang tapang na nilabanan sa balayan. Although matapang siya, hindi po ito sobrang galing ng administrator. Kasi galing yan. Siya yung talagang mga talagang sakit dahil. Hindi po dahil magaling siya na command leader o combat leader o war leader. Hindi yun eh. Ang totoong magaling kay David, humble ang puso niya na pwede akong i-correct ng Panginoon kahit na hari na ako.
Ang problema pag ang correction ang inaasahan natin sa tao lang, yung tayo nagkaroon ng problema. Ang correction sa Lord, ginagamit lang yung tao. Amen po ba? Kamusta? Kailan po kayo ulit na-correct? Anong reaction nyo nung na-correct kayo? Nung po kinorect kayo, anong reaction nyo? Walk out? Nung kinorect kayo, anong reaction nyo? Nag-unfriend? O hindi naman unfriend? Unfollow lang? Kamusta? Muling kinorect po tayo, napikot ba tayo, nag-leave ba tayo sa GC? Kinorect ako, nag-leave ako sa GC. Para kayo dyan. Permission to leave. Kamusta? Nagpapakorek pa ba tayo? Pandamit pa ba yung puso natin? Party kasi yan. Tapusin na natin ito, punta tayo ng Mikal. Yun yung pangatong karato. Si Mikal po, alam mo, dun sa House of David, yung series na sinakwento ko sa inyo, ang ganda ng Mikal, di ba? Ang ganda talaga ng Mikal. Saka hindi naman ang malinaw din ang Bible. So, parang galing talaga ng Mikal. Si Mikal pa nga nagturo kay David na bumasa, si Mikal pa nga nagturo kay David na aralin ng scripture. Ang galing, ang ganda talaga ng karakter ng Mikal. Kahit na ganun yung tatay niya si Saul, si Mikal, ang ganda. Ang ganda eh. Aesthetically, maganda sa labas. Maganda rin yung mga gusto niya mangyari. Saka very firm, very pristine, proper. Di ba? Maayos. Pag pumupunta ng church, nakadress. Pag pumalakpak, yung buhok hindi nagugulo. Pag tinignan mo, fresh. Pag nagsalita, yes, kapatid. Natatawa kayo. Wala kasing ganyan dito sa atin. Joke lang. Pero ganun si Mikal, ang ganda kasi anak ng hari yun eh. Ibig sabihin, ano siya? Ano siya? Prinsesa! Kung anak siya ng hari, prinsesa siya. Tsaka si Mikal, hindi siya basta prinsesa. Disney princess. Ganun si Mikal. Maganda talaga, hindi lang sa panlabas, pati na rin sa kilos, proper, very, very royal. That's the term, very royal si Mikal. Pero, ito ang problema ni Mikal. Nung nakita na nag-worship si David, narinig mo na ito, kwento ko, tinagamit lagi ng mga worship leader ito, nakanako. Nung nakita niya si David, sabi po, kung gano'n yung gusto ko, hindi siya ako sa'yo, mali ako. Bakit ba ganyan yung lululog ka? Parang hindi hari eh. Nagkakabinti kasi si Mikal. Si Mikal po, nung nakita si David, hindi lang yun. Alam mo kung ano ang problema ni Mikal? Maling ko rin niya hindi. Alam mo kung ang problema ni Mikal? Hindi yung sinabi niya eh. Problema yung sinabi niya, pero hindi yung una. Ang unang problema ni Mikal, kung nasan siya. Yun ang una niyang problema. Ano sabi ng Biblia? Basahin niyo ng pag-uwi, hindi natin binasa kanina. Pero sa mga susunod na verses na doon po yun. Si Mikal, nasaan? Nandun siya sa kaharian, nasa bintana. Ang ginagawa sa bintana, CCTV. Nagmamasid. Mali! Kasi dapat, asawa ka ng hari. Yung asawa mo nag-worship, di ba dapat kasama ka ng asawa mo? Di ba? Bakit ka nandun? Distant. Ba't malayo si Mikal? Bakit siya nasa bintana? May problema talaga si David sa bintana. Kahit kaibat siya ito, bintana din ang problema niya. Bakit siya nandun sa bintana? Doon pa lang mali na eh. Mga kapatid, minsan para tayo sa Mikal, malayo nagmamasid. Bakit ganun siya pumalakpak? Bakit ganun siya maupo? Bakit doon siya nakaupo? Bakit doon siya ganito? Bakit doon siya ganito? Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, actually, kagabi, may correction ng Lord sa akin personal habang inaaral ko po ito. Kasi ang naisip ko ako si Uza, anak kasi akong pastor, tagal ko na sa church, tagal ko na lahat ng sistema,
pag-organize naman kahit na feeling ko kasi usa. Parang kaya ko ng laro-laruin ang presensya ng Panginoon. Kabisado ko lang, kahit di ako tumikitig, kaka-enjoy, parang wala kung saan kami pupunta ng bridge pa kami, mag-o-oras. Alam mo yan, kabisado ko yan, kahit na pilit ako dito, alam mo yan, kabisado ko na kala ko ako si usa. Tama rin naman. Pero na-realize ko minsan pa na mas mikal ako. Kasi nasa taas ako. Nasa bintana. Kita ko kayo lahat. Sino yung tumataas na kamay? Sinabi ni Pastor Ray, taas ko natin ang kamay natin. Kita ko yung hindi eh. Alam ko na yun, yari niya sa akin mamaya. Pag ako ng mawak namin, titirahin ko talaga sa may ka. Sinabi na ni David tumaas ang kamay, hindi pa rin nagtaas ang kamay. Ako pala si Mikal. Kamusta ko? Di ba minsan si Mikal tayo? Ang hilikot. Bakit ang hilikot niya? Sabi mo ng ingay-ingay. Dami mong belet. Alam mo, pag lumaki ka sa church, kabisado mo lahat ng kilos ng lahat ng membro. Hindi mo na po i-demo sa inyo, pero kaya mo kong gayahin lahat ng palakpak niyo. Kasi dito kami sa unahan. Kahit siguro si Ita at si Lee, kaya namin i-copiahin yung parang style niya sa worship. Hindi ko na i-demo kayo lahat si Mondo na lang. Kaya yung si Mondo na dito eh. Dito talaga kaya natin eh, pero ganyan, dito. Ang worship ni Mondo kanina, kasi nakapilit ko, kasi nakaganon siya, si Joey. Nakaharap mo siya kayo ng Joey. Kasi nakapilit lang siya. Kita nyo, napansin ko yun. Bakit? Kasi nanonood ako. Parang si Mikal, nanonood. Mali. Pangalawang mali ni Mikal, hindi na basta siya nanonood. Ang pangalawang mali niya, yung puso niya nagselos. Basahin niyo lang po niya pag pinili sa mga bala, mamaya pagkatapos. Ang puso niya ka nagselos kasi sabi niya, masasasayo ka eh, dami mga babae doon. May mga bridesmaid yun ha, sa babae. Tapos ang suot mo, epod. Linong epod. Ang linong epod po manipis. Yung royal makapal eh. Yung suot ng hari makapal po yun. Yung linong epod, suot ng mga songleader, manipis yan. Ang songleader, manipis na yung mga galit eh. Mainit kasi sa taas. Mapapawisan ko yung masyado. So, yun yung sabi ni Mikal. Kung tinasok mo, alam niyo po kung bakit ganun si Mikal? Alam niyo po kung bakit ganun si Mikal? Kasi anak siya ni Saul. Si Saul ay unang-unang hari ng Israel at sa kanya, royalty is everything. Dapat hari ka. Pag lumabas ka, hari ang dating. Reputasyon ang mahalaga sa Saul. Wala na iba. Reputasyon bilang hari. At hindi pwedeng mapalitan ng reputasyon. Dapat mukha kang hari ka. Ito yung nakilala kaya si Mikal. Baka pa lang siya. Yun na. Kaya si Mikal, mas mahalaga sa kanya ang reputasyon. Ganun tayo minsan sa harap ng Ark of the Covenant. Sa presensya ng Panginoon, minsan mas mahalaga sa atin ang reputasyon kaysa yung ating devotion sa Panginoon. Kamusta po? Nag-iingat ka ba ng reputasyon mo kapag mag-worship ka sa Lord? Oo naman, gusto. Magbubuka-buka ka ako dyan. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, kamusta? Ano mas mahalaga sa atin? Mabigyan natin ng glory ng Panginoon o ma-honor natin yung sarili natin. Kapag mag-worship tayo, katulad ng Mikal, ganun ba tayo? Tapos yun na nga, ang nangyari, sinabihan niya pa si David ng gano'n. Nakakahiya ka. Ano ko pa naman? Mas ganyan ka sumayaw. Ang ingay-ingay mo. Hindi ganyan ang hari. Ang hari dapat ganito. Dapat
Pag mag-worship ka, dapat ganito, dapat ganyan. Kaya masabi ko sa inyo kanina, parang ako si Calvin. Na-realize ko ako. Kasi feeling ko dapat ganito, worship dapat ganito. Hanggang sa binalik ako ng Panginoon sa scripture. Basahin niyo po ang buong Psalms at Proverbs. Malaki bang itinuro doon, kundi sumambata sa Panginoon in freedom. Kung ano yung sarili mong expression na nabigay. Walang template na dapat kung paano mag-worship sila yung Joey, gano'n din lahat. Kasi may template yan eh. Yung iba, ganito lang pag medyo start pa lang. Siyempre, start pa lang, verse pa lang. Wala ko namang verse pa lang, dyan na agad. Verse pa lang, ganito pa lang tayo. Ang taas na pa lang. Kung mayroon lamang kung sa libong buhay, hindi magkakakit, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon naman sa'kin ang iisang taglay, ilalakad bawat sabi upang ibigin ka na walang humpay. Kaya ganda. May pattern na. May. Nasusunod ko yung sinabi ko. Mga kapatid, maging malaya tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Pero, dapat biblically sound ang worship natin. Sundan natin ang sinasabi ng Biblia. Anong sabi ng Psalms? Psalms, 150 chapters. May dahilan kung bakit yun ang pinakamaraming chapter sa Biblia. Kasi nagtuturo yan kung bakit tayo dapat sumamba. Isipin mo, 150 beses yan na kanta, tapos hindi ka kumakanta. Anda! Steady, sabi ko, 150 na chapters ang nagsasabi sa Bible na kumanta ka, tapos sa church hindi ka kumakanta. At tibay mo naman. Diba? 150 chapters yan. Sabi pumalakpak ka, tapos hindi ka pumapalakpak. Hindi ka nagtataas ng kamay. Hindi ka marunong lumuhod. Diba sabi sa tuhod ko? Madumi kasi yung tiles. Ha? 150 chapters. Shout unto God with the voice of triumph. Shout mo ito sa hallelujah. Thanks Jesus. Hallelujah. Naiintindihan mo sinasabi ko? Kamusta? Scripturally accurate ba ang worship natin? Accurate ba sa sinasabi ng Biblia ang pagsama natin? Hindi ko kasi na-feel eh. Hindi ko naman nararamdaman. Ano? Ang worship ba ay depende sa emotions? Depende ba sa na-feel natin? Hindi. Depende sa pagiging Diyos na. Sabi ng Psalms, di ba? Great is the Lord and greatly to be praised. Alam mo ano yung ibig sabihin nun? Yung great is the Lord and greatly to be praised. Psalms 83. Ang ibig ko sabihin ng great is the Lord and greatly to be praised. Kung ano yung revelation mo, kung gaano kadakila ang Panginoon, gano'n yung expression mo. Kung ano yung revelation ng Lord sa'yo, gano'n ka mag-worship. So kapag nag-grabe talaga yung naranasan mo, na revelation ng Lord, kung paano siya, kung sino siya bilang Diyos mo, kung ano yung naranasan mo sa buhay, kung paano ka ligtas ng Panginoon, kung ano yung naranasan mo bilang Diyos mo siya, gano'n ka sasamba. Kaya yung mga sobrang hindi sumamba, hayaan na! Kasi gano'n yung naranasan ng Panginoon. Kaya yung mga walang pakialam, kahit sumigaw, kahit tumuhod, kahit anong gawin nila, kasi gano'n nila naranasan ng Lord. Great is the Lord and greatly to be praised. Amen po ba? Mga kapatid, ngayon po umaga nito. Si Uza, si David, at si Michal. Sino tayo sa tatlo? Thank you, Jesus. Meron pong lumang kanta.
every Sunday night sa prayer meeting, nag-aaral tayo ng lumang kanta, hindi niyo pa po inabot ngayong March of 20. Pero meron isang lumang kanta, hindi naman ito himnan, pero luma na siya na kanta na hopefully mausap sa atin ngayong umaga ito. Ang title po nito ay No Higher Calling. Hindi ko na po explain yung lyrics. Ang prayer ko na lang ay mausap ito sa pagsasabi niyo po habang inaawit po natin siya. May power tayo. Ganito po yan. Sa mga nakakaalam mo ng kanta, tulungan po kung medyo makasalit po para marinig yung mga hindi alam. Down at your feet, oh Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I see your face. I see your face. Number 9. Down at your feet, oh Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I see your face. I see your face. Ito po yung chorus. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed, embraced by your mercy, oh Lord, I live. Tayo po natin iluluwal at awit natin muli sa Panginoon. Down at your feet, down